Flexible work arrangements at special emergency leave para sa mga empleyado ng gobyerno sa panahon ng kalamidad. Ating tatalakayin kasama si Attorney Ariel Ronquillo, ang Assistant Commissioner ng Civil Service Commission. Attorney, magandang tanghali po. Attorney Ronquillo, ayan po. Sir, una po sa lahat. Go ahead, sir. Yeah, bumabati lang po ako. Magandang tanghali po, Asik Weng, Asik Joey, at sa lahat po ng natin. Yes, sir. Para po, sir, dun sa flexible work arrangements, ano po ba ang mga uri ng flexible work arrangements na pinapayagan ng Civil Service Commission para sa mga kawani po ng gobyerno sa tuwing may kalamidad po? Well, actually, hindi lamang po tuwing may kalamidad, pero isa po yung kalamidad sa pwedeng maging dahilan kung bakit pwedeng i-allow ang flexible work arrangement. Meron po tayong work from home, merong work from another fixed place, at saka work from a satellite office. Yung satellite office, kung meron kayong regional office o field office na malapit sa inyong bahay, pwedeng doon na kayo mag-report at hindi nyo na kailangan pumunta sa central office kung sa central office yung trabaho mo. Yung work from another fixed place naman, it is actually a place other than your actual workplace or your satellite office. It's really another place outside your home na pinaalam mo na doon ka magtatrabaho. Pinaalam mo sa iyong head of office and inalaw ka naman subject to certain regulations. So yun po yung isa. Yung una po, yung work from home, yun po yung popular sa ating lahat na gagawin mo yung trabaho mo sa iyong bahay. And of course, subject to your commitment to deliver the outputs and the deliverables as you have agreed upon with your superior. Attorney Ariel, anong po ba yung proseso ng pag-approve sa flexible work setup? Tsaka kailan po ito pwedeng ipatupad ng isang ahensya? Ganito po yan. Dapat po magkaroon ng arrangement between the employee and the head of office kung ano po yung terms and conditions ng kanyang flexible work arrangement. Halimbawa po, work from home. Pwede pong for a certain period, i-allow siya na work from home. At doon sa work from home po na yun, maliwanag po kung ano yung deliverables niya during that period. Kung yung trabaho po na yun ay pwede naman talagang gawin sa bahay, well, naturally, yung deliverables niya po sa work from home ay yun din ini-expect na deliverables sa kanya as if he's reporting to his actual workplace. Ang naging kaibahan lang nga po noon, hindi siya nagtatrabaho sa opisina, kundi sa bahay siya nagtatrabaho. So, yung iba naman po, merong specific task na pinapagawa and therefore, that will become the subject of an agreement at yun po yung i-deliver niya while he is being allowed to work from home. Ano po, attorney, yung ginagawang basihan o requirement para masabing pwedeng mag-work from home ang isang empleyado o mag-avail ng alternative work schedule? Okay, isa po sa basehan nga kung nangyayari sa atin ngayon na merong kalamidad. At ang baha po ay tagal. After po, marami po tayong mga kababayan na hindi talaga makapasok sa kanilang actual na work days. So ito po ay pwedeng gamitin basihan para i-allow ang mga empleyado na imbis na pumasok sa opisina ay mag-work from home. Yun nga naman po, hindi po yan automatic. Kailangan meron pong office order, at least galing sa head of office at sa office order na yun, pinapayagan sila na mag-work from home. At yung pong office order na yun, pwede pong ilagay po yung limitasyon hanggang kailan lang yung work from home, hanggang anong araw lang yan pwede at kung kailan sila actual na babalik sa opisina. Tatandaan lamang po natin na kung tayo po ay nag-work from home, yan po ay trabaho, hindi po yan bakasyon. So dapat ang lahat po ng empleyado na nag-work from home ay accessible at kailangan pwede siyang mag-respond anytime na kailangan yung kanyang servisyo. So kapag po meron tayong mga empleyado na imbis na nag-work from home ay namamasyal at merong ebidensya na nasa ibang lugar siya at hindi naman talaga nagtatrabaho, that may be the subject of an administrative investigation. Ayaw po natin mangyari yun. So yung ating pong work from home as one of our flexible work arrangements,
ay gagamitin lang po talaga natin para ipagpatuloy po natin yung ating serbisyo publiko sa kabila po ng nangyayari sa ating paligid, katulad nga po nito na may malawakang pagbaha sa maraming lugar po sa ating bansa. Attorney, may mga ahensya po ba na hindi saklaw nitong flexible work arrangement? Kung meron, ano pong mga ahensya ito? Tsaka bakit po? Actually po lahat sa cloud. Kaya alam po, meron po tayong caveat doon sa ating policy. Kapag yung trabaho ninyo ay by nature hindi pwedeng gawin sa bahay o sa ibang lugar, hindi ka pwedeng mag-adapt ng work from home. No? Katulad nga po niyan, kung ang trabaho natin ay tumulong sa mga nasalanta ng kalamidad, no? At yun po talaga yung nature ng trabaho natin, imposible pong payagan yun na work from home. Kasi po dapat nandun sila mismo sa lugar kung saan kailangan yung servisyo nila. Kahit po sa mga opisina mismo, kung yung trabaho nila ay trabaho na hindi pwedeng gawin sa bahay o sa iba pang lugar, hindi yung sila pwedeng mapayagan na mag-adapt ng flexible work arrangement, no? At katulad nga po ng work from home. Kaya po yung atin, for example, mga drivers na ginagamit po ng mga opisina paghatid halimbawa ng mga tulong kung saan man kakailanganin yon, ay hindi po talaga napapayagan yung ating mga drivers na mag-adapt ng flexible work arrangement. Kasi po by nature, ay talagang yung physical presence nila sa opisina ay kinakailangan po, no? Para ma-deliver yung servisyo, no? Na ibibigay nila sa bayan. Paano naman tinitiyak, attorney, ng Civil Service Commission na hindi maaapektuhan po yung serbisyo ng bawat government agency na naka-flexible work arrangement, o ipinauubayan nyo na po ba sa mga admin o HR ng bawat ahensya ang pagmamonitor? So Joey, ang ating pong policy of flexible work arrangement ay hindi po nag-i-impose sa ahensya, kundi pinapayagan po sila na mag-adapt dito. Pero meron nga pong subject to the conditions that the agencies must ensure that the flexible work arrangement should not result in the interruption of delivery of services to the public. So, paano ho mangyayari yun? Pag sinabi pong ina-allow siya, dapat maliwanag din po doon sa office order na yon o doon sa agreement nila with the head of office kung ano yung dapat i-deliver niya while that employee is adapting flexible work arrangement. Kung siya po ay hindi makakapangako na makakapag-deliver ng ganung deliverables or outputs na inire-request sa kanya, pwede po siyang hindi payagan. O pwede po siyang hindi payagan. Kasi hindi po ito pwedeng i-invoke ng empleyado as a matter of right. Ito po ay subject sa discretion ng agency head and subject na po sa condition na dapat tuloy-tuloy pa rin po yung pagbibigay ng serbisyo publiko kahit sila ay naka-flexible work arrangement. Attorney, para naman po dun sa special emergency leave, pakipaliwanag po ito at saka kailan ito pwedeng i-avail ng isang government employee? Tama po yan. As early as 2012, no, meron na pong inisyo ang Civil Service Commission na memorandum circular allowing special emergency leave for those who are victims of calamities like this one. No? Nakalagay po doon after Typhoon Ondoy. So lahat na po ng mabiktima ng mga natural calamities like this one are allowed, no, to avail of the calamity leave, yung special emergency leave, para po maka-recover sila. Ito po ay 5 araw na ito po naman ay pwede lang i-avail sa loob ng isang taon. So pwede po itong 5 araw na tuloy-tuloy o kaya naman ay staggered, no? Depende po sa pangangailangan ng empleyado, at iyan po ay pwede niyang i-avail na hindi po ibabawas sa kanyang leave credits, no? Hindi po yan ibabawas sa leave credits, pero dapat i-apply po yan. Mag-a-apply po siya ng special emergency leave pursuant to that MC. At kung mapatunayan na siya nga po ay biktima ng kalamidad, mapapayagan po siya na pag-avail dito. Ngayon, kailan natin pwedeng sabihin na biktima siya? Ang unang kondisyon, dapat mayroong declaration ng state of emergency or state of calamity. First, kung ang Pangulo na mismo ang mag-declare
automatic, lahat po ng empleyado ng gobyerno pwede mag-avail niya. Kasi Pangulo na yan, is nationwide. Ano? Ngayon, kung wala naman pong National Declaration of State of Calamity, pati po yung local declaration, pwede pong gamitin nyo na basis para mag-apply po ng special emergency leave, yung ating pong kawani ng gobyerno. Ngayon, kung wala ding declaration ng state of calamity sa isang lugar at gusto niyang mag-apply ng special emergency leave, ay pwede po siyang mag-apply pero dapat may proof na siya po ay biktima ng calamity. And that proof can be used by the agency head or the office head as basis in allowing that employee to go on special emergency leave. Ayan, siguro ang tanong, attorney, na mga kasamahan natin sa gobyerno, ano yung proof na pwede nilang ibigay para masabing naging biktima sila ng kalamidad? Kasi kung wala nga yung declaration ng state of calamity or emergency. So ano po ba to? Litrato, certification sa barangay, or something like that? Yes, I think Joey, wala ko kasing inilagay na qualifications yung ating guidelines. So any proof will do. Kung meron siyang litrato na nagpapakita na yung lugar nila ay talagang binaha, I think that will suffice as proof na siya ay biktima nitong kalamidad na ito. Kung yung sinasabi mo, si Joey, na makakakuha siya ng certificate from their barangay, kung talagang sila ay nasalanta, palagay ko po pwedeng gamitin yun as basihan. Kasi hindi po nilimatahan ang ating guidelines kung ano po yung proof na pwedeng isabit para pang suporta sa kanyang application for special emergency leave. Sir, ito, pinag-usapan na rin naman natin mga leave. Pwede niyo po pakipaliwanag kung ano naman po itong mental health and wellness na leave na pwedeng i-avail ng bawat empleyado? Yes, alam niyo po, hindi po lahat ng empleyado ay pwede pong maka-avail ng mental health and wellness leave sa ngayon. Limitado po ito dito po sa mga ahensya na yung kanilang ahensya ay binigyan po ng ganong privilege. Pero sa atin po, sa buong bureaucracy, meron po tayong tinatawag na special privilege leave na 3 araw po ito sa loob ng 1 taon, non-cumulative, non-commutative, katulad din po ng special emergency leave. Ibig sabihin, hindi pwedeng ipunin, hindi pwedeng maging pera. You have to avail of it. Yung special privilege leave po, kapag meron kang personal na pangailangan, o kaya personal na okasyon, katulad ng birthday, o kaya ikaw ay namatayan, at domestic emergencies, yan, pwede pumasok dyan yun. Pwede mo siyang mag-leave, i-avail niya yan, at papayagan po yan kasi yan po naman ay can be invoked as a matter of right at hindi po ibabawas sa yan, sa daily credits ng empleyado na mag-a-avail yan. Yun po, available po sa lahat ng empleyado ng gobyerno yan. Pero yung wellness leave po ay hindi pa po sa pangkalahatan yan. Meron pong mga ibang agencies na allowed po yan, meron pong agencies na ayon sa chapter nila, ina-allow po yun, pero yung ibang agencies wala pa kung. So sir, ano lang po yung mga ahensya na meron ito? Ang Supreme Court po, ang judiciary, meron po silang wellness leave. And I understand even the Office of Ombudsman is also enjoying wellness leave. I think they have legal basis for that. Ngayon, pinag-aaralan pa po natin kung pwede tayong magkaroon ng ganyang klaseng leave bureaucracy-wide. Pero sa ngayon, limitado pa lang po yan sa mga agencies na meron sapat na legal basis to allow their officials and employees to go on a wellness leave. Oo. Sir, paano naman po kung itong in-apply ng empleyado ay special emergency leave, gusto niya talaga na yun yung i-file pero hindi siya pinayagan ng ahensya. Ano po yung pwede niyang gawin? Alam niyo, pagka po meron siyang proof na siya naman po ay talagang biktima ng calamity, tapos hindi po siya pinayagan, yun hong hindi pagpag sa kanya, hindi nangangulugan na hindi na siya pwedeng mag-leave. Kasi binibigay po yan na karapatan sa mga empleyado. Kung ano man po ang gagawin na hakbang sa kanyang head of agency,
or head of office, pwede nyo pong questioning yun sa Civil Service Commission. Kasi parang may grave abuse of discretion po doon, grave abuse of authority. Kung hindi papayagan ng isang empleyado na mag-special emergency leave, samantalang meron namang ebidensya na talagang siya ay biktima ng panalo. So, hindi po pwedeng i-deny kung talagang ang empleyado ay nasa ganung sitwasyon. Okay, Sir Attorney, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan o mga kawani ng pamahalaan na nakatutok sa atin ngayon. Siguro po, ang una kong mensahe ay dapat mag-ingat po ang lahat sa panahon ngayon sapagkat tayo po ay nasa gitna ng isang kalamidad. Pero just the same for our fellow government workers, meron pong alalay sa atin ang existing guidelines na inisyo ng Civil Service Commission. Yun nga po, pwede tayong mag-apply ng special emergency leave para sa gayon ay matutukan natin yung ating mga personal na kalagayan habang tayo bumabawi dito sa kalamidad na dinadanas natin. And also, to our heads of offices, allowed naman po ang flexible work arrangement. Hindi na po natin kailangang ilagay sa panganib ang buhay ng ating mga empleyado. I-allow na lang po natin o payagan po natin na sila po ay mag-adapt ng kahit anong flexible work arrangement na kung saan magtuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo kahit hindi po sila nakakapasok sa kanilang actual workplace. Ayan, napaka-useful ng ating diskusyon ngayon. Marami tayong natutunan. So yung mga nakikinig dyan, baka pwede nang mag-avail. Lalo naman kung kayo talaga ay naapektuhan itong mga pagbabaha. Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Commissioner Ariel Ronquillo ng Civil Service Commission. Thank you, Attorney.